pagdating sa laning. Pero mas mabilis mag-reposition. Oo, mas mabilis siyang makapwesto ng mas maayos. Pero yung Bruno kasi, hindi niya kailangan bumwesto sa early game eh. Ikaw yung mamang problema eh. Ikaw ang mamang problema kung saan mo pwesto yung Bruno. That's true. Diba? So at some point in time, you're really gonna have to find a way in terms of that matchup. Kasi nakita din naman natin nung unang series natin. Diba? Na nakahanap ng paraan ang S2G Esports para mapatumba yung Bruno sa unang matchup pa lang. So maybe if they leave it onto that 1v1 scenario, and then Sano would fall to Benny in the early portions of the game, that would be big for Falcon Esports. Yeah, that's true. Although the late game also, I think, is also para dito sa Twisted Minds kasi only late game eh. Hindi tumitigil yung pag-rise ng damage ng Cecilion eh. Tapos yung Bruno, I think, is one of the best late game heroes ngayon sa laro natin, honestly. Just because of the range and the comeback factor. So, we're gonna have to keep our eyes on that gold game later on. Pero also, keep in mind na malaking bagay pa rin ang turtle control sa early game natin, especially with the new changes dito sa patch. Lower battle spell din yung cooldown na magkakaroon tayo all throughout the 1-1. So, para activated siya lagi in terms of like the team fight. Meanwhile, single target is there. You know, Wilderness Blessing is of course there for the mid laners and the roamers. So, Twisted Minds, they're really gonna rely heavy here on the early game rotations para mahirapan din na makakatch up yung Falcon Esports. But it is to be expected that Coffin is not gonna fight as much kasi alam niya na talagang ang kanyang magiging pwesto dito is more on that early game scaling. Pero kung mapapansin mo, Falcon Esports nagtitipon-tipon na dito sa may bot lane. Twisted Minds had a quick knit on it, pero si Sanji bigla mawawala dito, pero may palag na naman na gagawin. PX7 using that figure to be able to get away. Meanwhile, si Hoda na naman ang mawawala as of the moment kasi siya ang malalatagan na damage output ng Falcon Esports, and that is a quick 2-0 run. Pansin mo Hansa, walang gumagalaw. Pag na-target nila, si Sanji, si Hoda, walang galawan. Knock-up sunod-sunod. And it is beautiful to watch. Although right now, there will be an isolated kill. PX7 going down here. So far, ang ganda ng ginawa ng Falcon doon. Although they will also get that turtle. I would say maganda yung layering ng crowd control na pinapakita ng Myanmar team sa ngayon. You know, honestly, if you're Twisted Minds, you would take that as well. Na napunta yung kill dito kay Coffin. Kasi mas mapapaaga yung scaling na kinakailangan niya. It's more or less like 14 minutes or so para talaga maging fully activated yung Cecilion. And for Twisted Minds, they're looking forward to doing that. But Benny is doing a good job in terms of this laning kasi nakukuha niya yung advantage kontra Sano. So medyo struggling si Sano talaga in terms of the early game scale na gusto niya. Pero pinapatigil niya to para lumapit talaga ng sagad itong si Benny onto that gold lane clash. At least pinapakita nila na, we know what to do in these scenarios. Kaya yung mid game, yung freeze control, lane control, everything. Maganda ang control ng Twisted Minds dito. And so far, all they need to do is wait for the next turtle. And honestly, if you're going Twisted Minds, hindi mo kailangan masyadong madaling mag-farm eh. All you need to do is just survive. If you're Sano, you just need to survive and you're good to go. Diba? Yep, I agree. Kaya ang naging decision dito para sa Twisted Minds is for Troll to go to that other side. Tapos idedepende talaga nila kay Hoda tong early game. Kasi yun nga, Sano and Benny already building up on that first item. So how crucial it is na nauna pa si Benny sa pagkuha ng kanyang first item compared dito sa Bruno, in which we would expect the complete opposite. Pero hindi rin naman nag-fall behind si Sano as of that moment. Pero si Kid X pupwesto na rin dito sa top lane. They're trying to find a way to get more activities going on para sa Falcon Esports kasi ayaw din nila na makalamang kaagad yung Twisted Minds this early in the game. In fact, sila pa nga lamang at this point in time. Oo nga eh. Alam naman nila yung win condition ng Twisted Minds dito eh. Si Coffin, all he needs to do is throw the bat's impact. Tataas at tataas yung damage niyan. Tataas at tataas yung ability nila na mag-burst down. Minsan, kaya namang 2 hits yan. Minsan, pag mga 20 minutes, 25 minutes, you have to be really aware na Twisted Minds, they are just happy to take these. Dadahan-dahanin lang nila kayo. Pero look at that. Falcon ngayon ang nabubully with a knockout from Sanji. And kita mo naman, even with the implosion, tama yung snap ng Hans, pumapalag sila, mas pumapabor pa yata sa kanila ang ginagawa nila
And right now, it is a 1-for-1. Pero teka lang, papalag na naman dito. Royal Milk nandito sa kalagitnaan. Iba sa mga members ng Twisted Minds. Talon, pare! Talon! Sige, go! Pero hindi mangyayari yon. As another one biting the dust here. Pero hindi makukuha ng Twisted Minds ang Turtle kasi instead, makukuha pa ang buhay ni Hoda dito. Falcon Esports maintaining their lead as quick as they can. After getting the Turtle, they probably want more. Ito na naman si Benny, right in action. Lilipat na naman, papasok ito si Dax. Pero masyado siya nililiparan ngayon. Boom! Panis! Talagang nawala na naman kagad doon. Walang iba, kundi itong si Troll after getting a kill. Pero hindi na naman titigil ang aksyon kasi nandun na naman yung mga paniki nitong si Coffin. Sabi niya, put him in here, man. Grabe. And again, Sanji was the catalyst dun sa simulang fight na yon. So far, so good para dito sa Twisted Minds. Even though, again, Falcon seemed to be on the upper edge. In terms of gold, 700 lang naman. And I think masaya na ang Twisted Minds for the result of that. Oo, kasi pansin mo, palag-palag na sila eh. Si Coffin, ang sakit na eh. Nakita na eh. Ilang 2-0-2. Pare, 2-0 to na. Considering Sicilian niya na, yan ang best case scenario para sa isang Sicilian. Hindi ka mamatay ng first 5 minutes. Makakuha ka ng kill within first 5 minutes at na-doble pa niya yun. Sabi niya, late game dapat ako. Ba't parang nasa akin na pupunta yung kills ngayon? O, parang okay. Sige, bigyan mo sila ng konting lead ngayon. Kanina nga, bro, yung BTK, 4K, 5K gold lead yata yun. Nanalo pa sila eh. Yun na nga. Diba? Sabi ng Twisted Minds, kaya din namin gawin yan. Pero ito na. Falcon Esports pa rin, at some point in time, sila pa rin ang may hawak ng kalamangan just because of the fact na nakakuha sila ng unang major objective natin kanina. Tapos idagdag mo rin yung mga energy shields na nakuha nila in the previous few minutes. Kasi wala pa naman bumabagsak ng mga torre. So parang okay lang, ayos lang naman kung i-hold off nila to. Meron din naman silang damage in the late game with the 1-1 on their side. So parang Falcon Esports getting both of those turtles, they're playing very patient MLBB as the next and probably last turtle of this game has finally spawned. Yeah, hindi lang si 1-1 by the way, si Dax din. I think sobrang crucial na gumagalaw pa rin siya hanggang ngayon. Hindi siya yung Hayabusa na naiiwan. So far, here we go again. Talagang ube na naman ang TWM. And so far, they will get that turtle snipe from under their noses na naman. 2 down para sa Twisted Minds. Ganun-ganun lang. Kita mo na ng Falcon, nagmamadali na ding tapusin to. Alam nila na late game, lugi tayo dito, boy! Tapos tinan mo, ang bilis pagkatapos nilang kunin yung turtle, ginangster na lang yung kabila. Oh, binuli agad, ano? Rekta kagad sila dun sa gitna. Alam nila na ano wala nang damage output. Tas ngayon, this is the perfect time para sa Falcon Esports to transition into getting more of those objectives. They knew na Twisted Minds is gonna go for more of those team fights kung sakali, and all they needed to do was to win all of those team fights na binibigay sa kanila ng Twisted Minds. Fortunately for TM, they were able to take a turret up top, pero masyado na maraming nakuha dito na real estate yung Falcon Esports. Kung kaya naman, from 1.6k, they were able to establish and get at least 800 more para lumamang sila ng 1 to 2 items dito sa labang ito. Ang ganda ng attack speed ni Benny, hindi masyadong cute. Pag yan, mamaya, talagang nakahuli ng isa. Pag nakalipad yan, feeling ko, magpapanik itong Twisted Minds. And I think so far, with everything being quiet in terms of the gold lane, I would say na Sano is still on the advantage. Yep. No? 0-0-3, I think he's still getting a lot of gold. Although medyo behind lang siya sa level. Level 9 on the Bruno at level 11 para dito sa 1-1. They will still have the opportunity to go for the gank, which is gagawin nila dito sa baba. Oh, ang hirap lang kasi medyo conditional kasi yung damage output. Pero nakita nyo naman, hindi kami nagbibiro when we said na yung damage output ni Coffin is legit. Pero ngayon si Royal Milk ang nakakaramdam niyan, mga kaibigan. Sabihin ko dapat kapuso, pero hindi naman yun yung magiging kaso. Pero may laban na naman na gagawin dito. It's gonna be Royal Milk going down. Kaso isa-isang buwabagsak in Twisted Minds. At matitigil yun sa dalawa. Kasi Falcon Esports, pumirme lang sila. Okay na yan, guys. Magkakaroon ng Lord. We're gonna have to calm down. I think ang punto dito ng Twisted Minds, sige, pag may namatay tayo sa atin, dalawa, okay lang. Basta matras sa'yo, wag lang tayo ma-wipe out. I think that's their point. They're gonna try to do some things, and if it doesn't work, as long as they don't get wiped out, they can reset. And I think they've been doing that over and over again. And dahil nga dun sa ginagawa nilang ganyang strategy, they still keep these turrets. Yung mid lane turret buhay pa for some reason. Kahit na sobrang pressure na ng Falcon Esports.
Pero solid yung rotation na ginagawa ng Falcon Esports all throughout. Right after they managed to take Hoda's life, diba, nawala na ng parang bula yung Falcon Esports, transitioning into that next Lord objective. Ito ang pinakauna. Hindi pa naman yan yung Evolved Lord, but they're looking to increase more of the visibility nila around the map. Again, inaantay ko pang lumipad si Benny. Yun na nga, wala pa eh. Sa ngayon, Hindi pa lumilipad isang ang Falcon. maganda lang, brother. Pag lumipad ang Falcon, nako po. Paano yung, paano yung bird? Ano? Hindi ko kasi alam. Hindi ko alam paano yung ibon eh. Even ba yun? Parang puppy yata yun. Hindi ko rin alam eh. I would say you're right. I mean, jokes aside, I think ang laking bagay pag lumipad tong si Benny na hindi pa binibigyan ng Twisted Minds. And I think that's one of the biggest reasons kung bakit hindi din sila totally nasisilan. Kumbaga, yun na yun eh. Bigayan galore na yun pag Bigayan galore. Bigayan galore na yun pag lumipad pa to si Benny. Pero ito, holy defense muna yun. Siguro tutulong sa Twisted Minds for them to be able to defend all of their turrets. Pero nagawa naman nila yan. Dax nandun sa may badang itaas. At kalat ang Falcon Esports. They were trying to mix all of those rotations but they're not gonna be successful. Twisted Minds live to fight another turret. Alam ko na yung sound ni Dax. Ano? Sige. Sige, gagawin ko yun mamaya ha. Gagawin ko yun mamaya. Sige, ituloy mo na ako na sabihin mo. Ayoko. Hindi, kasi kanina pa hindi napapansin Dax eh. After those initial fights, I was waiting for Dax to make something happen. So far, he's just been happy with the split. And so far, I think na habang walang masyadong major na nangyayari, pumapabor pa rin yun sa Twisted Minds. Kahit na ngayon, sila ngayon yung nagtatago sa loob ng base nila. Isang magandang team fight lang, pwedeng dumire-diretso yung Twisted Minds dito. So I think hindi pa rin masyadong kampante, komportable itong Falcon dito. Napashadow kill na naman dito si Dax, pero okay lang. Bounce ng mabilisan. Ano lang, paramdam lang ba? Kasi ano eh, baka medyo nagiging relax dito yung Twisted Minds na sabi niya, okay guys, kaya natin to. Late game lang, may Cecilion na naman tayo. Tapos yung Hayabusa, anong kaya nyo to? Cecilion and Bruno, by the way. Cecilion and Bruno, so, di ba? So parang nagparamdam na lang talaga dito yung Falcon Esports. Kailangan mo magparamdam eh. Baka masyadong natutuwa na yung kalaban mo eh. You have to remind them na, brother, ang laki ng lamang namin. Tingin ka sa gold. Tingin mo. Buksan mo yung scoreboard. Tingnan mo. Oh. Di ba? Tsaka 9K, halos 3,000 yung lamang ni Dax kay 3,000! Hoda, pre. Kumbaga, kung si Kuya Will yun, nilalatagan ka na ng 1,000 eh. Pero ito na naman, nalatagan na naman sa Circling Eagle. Wala kayo ba kundi si Benny, pero naghanap naman siya. Skip ang nakalipad! Wow! At pero naman talaga, ready for take-off na naman ng Falcon Esports. Si Sanji na naman nasusunod. 3 ang nawala sa Twisted Minds and Falcon Esports. Ito yung sinasabi natin kanina. Sano, pare, yung damage output. Kaya si Kakuin na nandiyan na rin. Pero sabi ni Kid, executively, kailangan ko na to. Ito ko na to. Tapos nandun din yung EG Boy para makatakas sila. Pero hindi mangyayari yun. Ayos lang naman. Falcon Esports got more than what they wanted. 7.6k gold. Wala say bro, wala say. Pag lumipad si Benny, ilista mo na nakatatlo siya on that 1-1. Hindi ko maalala yung sinabi mo kanina. Aw, pala yun. Yun yung dapat sasabihin ko kanina. So sumigaw na lang ako kasi hindi ko naalala. Pero okay lang. Ang naalala naman ng Falcon Esports ay kunin yung Lord. And that just established them an 8.5k gold lead. Ito, baka maalala yan, oh. Di ba nakalimutan ko na naman? Ayan, di ba? Nakadali si Benny, nakakuha ng mga weakness points. Yung kita mo naman, walang masyadong counter, no counter. Itong Twisted Minds, not even the Winter Crown available for their members, and now another Lord ang kanilang haharapin na papasok sa kanilang base. Even na may layang lumipad eh. Venice, even man, legit. As in, dire-diretso yung lipad ng 1-1 dito at mauulit pa siya kasi okay na yung ultimates niya. 9.3k ngayon ang kailangan habulin ng Twisted Minds. But they're looking forward to defending this next Lord of the game. Basag na yung inhibitor nila sa may bandang itaas pero Falcon Esports hindi sila titigil doon. Nandun naman yung EG Boy. Hindi makagalaw si Sanji pero makagalaw siya at some point in time using that Earth Shatter para still makatakas pa rin ang Twisted Minds up to this point. Isa na lang inhibitor. Will they be able to defend this? Nandun naman yung mga Bat Impact. Pero sige, tuloy-tuloy na nilaban. Andun na naman yung hampasan nito si Royal Milk. Pero hindi. Okay lang daw pala. Itutodo natin to at some point in time. Pero buhay pa rin ang 5 mga members. Si Royal Milk naipit doon. At makakadepensa pa rin ang Falcon Esports. Pero sabi nga ni Kuya Will, ilan ba ang gusto mo? 10,000! 10,000 yung lamang nila ngayon! 10,000 gold! Ganun kalaki! At ang Falcon Esports, hindi pa nila natapos, pero feeling ko one more wave could do it.
And so far, Royal Milk going down, I was actually surprised na siya pa lang yung namatay doon. Akala ko dami nang namatay doon sa game na yun, sa fight na yun actually. Napalalim pa rin, napalalim lang. Parang konti. siguro pakiramdam nila, ay ito na yun. Ito na yun. This is the moment. For the win na to, for the win. Pero nung si Royal Milk tumalon siya, gamit niya yung Infernal Pursuit. Wala nang balikan kasi yun. Oo, wala ka nang ano dun eh. It's all in, all or nothing. And so far, lalo pag dikit mo na yung base, parang ano na, wala ka ng choice hindi doon. sila nagkasundo. Ay, hindi mo pala tapos. Sayang. Sorry. Hindi ko nga makita. Ilang stock stock na? Nagamit na ba yung ano eh? Ilang stocks na yan? 273. Ay, diba? Only yan, by the way, habang tumatagal yung game, dadagdag lang yung Bats Impact stocks. And habang tumataas yung stocks, tumataas yung bawas. Tapos pinapanood ko dati yung mga yung mga content creators natin. Parang ang goal mo daw dito para maging magaling na Sicilian player ka, dapat 200 stocks daw before 10 minutes. 200 yun ang before 10 minutes. Yun ang ideal. Kasi pag ganun, parang medyo masakit na talaga siya as in. Pero baga tumatagos na yung damage mo. tumatagos na yung damage. Tagos to the bones. Kahit nakati na shield, ganun. Wala talaga. Tinan mo naman, damage output. Yung dalawa. Dalawa talaga. Yung Twisted Minds. Pambomba. Si Sano, tsaka si Calvin Min. Sila ang Safin. Safin ng Twisted Minds para hindi malagyan ng kahit anumang dumi ng Falcon Esports ang laban na to. And one of the reasons kung bakit hindi din nila matapos pa yung laro, I would say, ang laking bagay talaga nung frontline din nila. And right now, Pink happy to go for it. Gonna go for the dive! Big explosions left and right! Bumabagsak sa AG Boy. What a chaotic team fight, mga kaibigan! Tumatalo-talo na, naka-winter crown pa, nag-appearan yung dalawa. And kita mo naman si Dax, papasok pa. Nakadali ba sila? Hindi! It's only Oda going down! Isa-isa lang, boss! Isa-isa lang ang nawala para sa Twisted Minds at Falcon Esports, pero ang ganda ng pwestuhan ni Kid X tsaka ni Royal Milk during that time. Hindi talaga nila pinalagpas yung Twisted Minds para makakuha nung kahit anong tsansa para makakuha ng Lord. So now, it's Falcon Esports looking forward to ending this game, pero doon naman si Dax hindi siya nakapag-ugi, shadow kill. And guys, mukhang alam nyo na kung ano mangyayari. Bossing! It is going to be defended. Falcon Esports will have to try for another shot as Twisted Minds are relying on their Safin, Saano, and Capin to be able to win this game. Akin napanood ko na ito. So, akin napanood ko na ito. Nako po! Yung mga error na ganun, huwag nyo masyadong gagawin yun. We're on the biggest stage, brother. Ang sakit na ni Benny, brother. 2 hits yun, 3 hits yun. Ang sakit na. Medyo ma-update. Medyo ma-update sa parang na-realize. Kanina pa natin natutuwa eh. Natutuwa tayo masyado, pero pag tumama pala si Benny, bumabakat. Tumutong si Benny bakat. Si Benny bakat, man. Legit. The damage is legit. Oh my G. Buti hindi siya Benix, no? Oo. Buti na lang. Benny lang siya. Benny bakat. Lang. Kasi baka X marks the spot pag ano na eh. Yari tayo dun eh. Yari tayo sa ratings eh. Okay So kung sakali sa ngayon, I would say na hindi, sama yung sinabi natin kanina, Hans, hindi talaga tapos yung laban to until basag yung base kasi only yung potential ng damage dito ng Bruno, ng Safin combo. Ilan na ba yung stocks ni Capin? Babalik tayo dyan. Gusto kong malaman eh. Possibly mga 350 pa 400 na siguro. Sa kanya na rin binibigay yung purple objective eh. Kasi hindi niya nakuha! Mga maliliit na bagay na ganyan, akala nyo maliit lang yan, pero sa late game, yung mga 5% cooldown na yan. Ben, alam mo yung yung huling fried chicken sa plato? Oo. Yun yung kinuha ni PX7 eh. Kumbaga, hablutin na ni Capin yun. Kumbaga, sa birthday, lumpia. Lumpia. Yun na lang yung ginihingi mo. Yun na nga lang ang gusto mong lumpia, hindi pa binigay sa'yo. Minsan na nga lang eh. Bakit naman ganun? Ay, naku po. Eto, item check tayo real quick. And I think nawala na. 5,000, men. Oo. Yung lamang ni Dax kay Hoda. Ang laki nun. And honestly, you're gonna be surprised. And again, Dax, wag mo lang ulitin yung kanina. Okay? Mapapalo kang malala niyan. Never again, never again. Kasi, Filipino coach, malay mo may chinelas dun. Oo nga. Malay mo may chinelas, hanger. Malay mo may walis ting-ting. Diba? Bigla na lang may lumilipad. may lumilipad. Nagkikrit yun.
Ha? Pag tinamaan ka ng tsinelas, may crit. Mahirap pag yun yung nag-proc. Oo. Diba? Mahirap na. Alam nyo kung ano sinasabi namin, guys, wag na kayong magkaila. Oo, ito na yun. If you know, you know. It's the classic. Pero ito, classic na naman yata. Nakita ni Sanji na, oy guys, Here we go. medyo malapit na. Oh. Pero doon naman yung implosion. Lumipad na naman yung Matilda. What is gonna be the case here? Kid X is gonna try to defend. Pero wala na yata mangyayari. Pero instead, makukuha na naman si Hoda. Immortality sa mid-pop. Hoda! At doon naman nataiwan si Dax, si Royal Milk, at si Benny ang susunod. Pinabaliktad ng Twisted Mind sa sitwasyon. 4 ang wala. Si PX7 na lang natira. Wala say, bro! The Sapin! The Sapin is alive! Ang Sapin! Ang paboritong kakanin! Ang paboritong kakanin! Sapin! The combination of Twisted Minds is doing it! Naku po! Asan si Kapin? The late game! At sakit! Aray ko po! Aray ko, bestie! Ay, Pero sabi wala niya, kaya! damhin mo ang ganti ng api! Trust the process! Trust the Sapin! Trust the Sapin! May troll pang kasama! So paano mamamatay yung Bruno na yan? Kaso, Yung hindi Lord. sila makakapag-push! Yung mga minions! Wala sa pwesto yung minions! Sayang! Okay na eh! Okay na eh! Sayang! Guys, it is what it is, di ba? Wala eh, lamang talaga yung Falcon. Malaki yung lamang naman ng Falcon kanina Diba? eh. Okay na eh. Kontrolado na yung mapa. Pero imagine mo, binigay na ng Twisted Minds yung Lord. Ang ganda ng ginawa nila doon. Ignore the Lord. Go for the kills. And yung mga death timers na ang bahala, mag-depend. Masyadong maraming na-invest dito yung Falcon Esports, pare. Pumuputok na yung mga tiyatamaan ni Kafin tsaka ni Sano. Isipin mo, total damage, 84,000. 84,000 sa isang tao. Isang tao lang. Yan yung buong build na yun. Pero din naman si Sanji, makakapag-earth shatter na naman. Makakalipad na rin yung 1-1. Pero ano kayo mangyayari dito? Under naman yung extra ng ultimate na galing dito kay Hoda. Pero wait lang, mawawala na naman. Itong si Kid X at this point in time, -1 para sa Falcon Esports na wala yung isa nilang mga pakpak. Kahit gano'n kalaki yung lamang nyo, honestly. Pag binabato ka na ng Bats Impact sa Silion at 22 minutes, wala lahat ng pinar mo buong laro. Maglalaho ka. Kaya gusto tapusin ng Falcon Esports to Kanina. as early as possible. Oo. Kumbaga si Dax gets boss mo na siya eh. Boss, 485. 485 boss. O 500 na. Parang pwede pa yan next game. Pang next game na yan eh. Eto Sabog na. talaga. 2 hits talaga yan. Ito sabog to the bones Hintayin nyo talaga. yung pag may tinamaan si Kafin dito ah. Kumbaga kung anong gusto nyo pong luto ng steak nyo, Yun na yun. excellent pare. Hindi Excellent. na well Hindi na well done. done. Excellent Congratulations na. Oh my God. Sumasabog na talaga. Not to mention yung crit ng Bruno, by the way. Oh my- Sobrang crit ng Bruno dito. And ang hirap ng trabaho ni Royal Milk tsaka Kid X. Tigmo 140. Sana nagiging pera yan. Kasi kung piso lang yan, di ba? Pwede ka na umuwi eh. Hindi ka na manalo ng... Okay na yan. Pwede na yan. Kung tigpipisong yan, Oh my pwede G. na. Hindi ako makapaniwala. Eto na. The most important lord Ito of na yun. this game. 23 minutes. Ala Michael Jordan. By hook or by crook. Ala LeBron James. This Eto is na ang tamang pagkakataon. In either way, the biggest challenge dito ng Falcon Esports, paano ba nila dadive-in yung dalawang napakalaking damage threat dito? On Steam, ang hirap kasi si Troll din ang ganda ng alaga ng Matilda na to sa dalawang damage dealers. So, pwedeng magwala sila Hoda, sila Sanji, and whoever yung manakap nila or ma-stun or mabato, talagang maglalaho eh. Guys, uulitin lang namin dalawang underdogs ang naglalaban ngayon. Hindi ito yung mga teams na napanood ninyo. Hindi ito yung mga teams na nakasanayan natin. Dalawang underdogs ito. A lot of people were probably saying na, hindi, sige, kaya, pwede nang manalo. Kaya nang manalo kontra sa kanila. Diba? Pero ngayon, pinapakita nila that they're very deserving to be in this championship, to be in this specific group, and they're looking at it right in their eyes. The victory na inaabangan na talaga nila all throughout 24 minutes into the game. Again, the Twisted Minds, all they need to do, keep Kafin and Sano alive, and make sure na kontrolado yung mapa. Kasi kung may nakuha mang lamang ang Falcon Esports dito, yung map control talaga. Kita mo, umi-split na yung dalawang miyembro nila. Man, umi-split na. Naghahati na sila ngayon. Yung 4 nandun. Yung 3 nandun. Naku Yung po. 2 nandito. Pero yung naging 4 na sila dun.
Si Coffee na lang yung natira doon sa may bandang kabila. Pero wala sila masyadong damage output. Sige, papalag sila ngayon! At si Troll ang nakakuha niyan! Sumigaw siya! Pero for some reason, the fight is still going on. Papalag pa rin sila at this point in time. Si Benny na naman agad! Yung damage output! Meanwhile, the Lord is already alive. Sanos trying to fight it. Double kill na naman yata yun. Pero hindi. Meron pa immortality at makakaligtas sila sa pagkakataon na yun. But Twisted Minds, twisting it around. The Safin is the only remaining members. Si Sano at si Kafin, sila na lang ang natitira. Pero may third member sila. Yung Lord nandun sa baba. Oh my G. Tatlo ang nawala sa Twisted Minds. Madedepensahan yata na mabilis ng Falcon Esports. 2v4. Pero sabi ng Sapin, it's now or never. It's now or never. Kaya bang duepensa ng Lord dito? Oh my G. 30 seconds para bumalik ang ibang miyembro Oh nila. my G. Troll 20 seconds right now. Uy, si Kidex! Nasusunog ng ba? damage. Wala na yung HP bar pero buhay pa rin si Dax. Okay. Naku si Kapin. Hop. Check-in, nagchachacha sila ngayon, men. Tricky yan. 3v4. Yung Lord talaga ang gandang kakampi niyan. Lalo pag 25 Grabe. minutes na. And guys, we are going to another overtime. Let's go! Well, okay lang. Ang overtime na to, Twisted Minds. Okay lang. Pero right now, tig natin kung magagawa. Ay! Ang paraan. Ay! Ang Falcon Esports taking out Sano! Si Sano na wala sa pagkakataon na yun, si Royal Mick naman. Ang medyo malalayan dito. Pero teka lang, nabaliktad nila yung sitwasyon. Wala si Dax at wala rin si Royal Milk. Tapos nag-conceal palayo si Kid X, Benny at PX7. Andito na yung 5 mga miyembro ng Twisted Minds. Paano nabuhay si Sano sa pagkakataon na yun? That is a question that we're also looking forward to getting an answer. Pero ngayon, mukhang Twisted Minds talagang binabaliktad nila. The tables have turned, Rockard. The ultimate late game combination pinakita sa atin ngayon ng Twisted Minds. Nahihil lang sila paulit-ulit ni Troll. Kasi kanina, ang laki pa nung shield ni Sano nung nabuhay siya. Ito na ba yun? Ito na yata Ito na yata yun. Oh Andito my na naman G! yung X ng ultimate na galing kay Hoda. EJ Boy nilabas na rin. Nitong si PX7 pero makakapalag pa sila. Implosion pinagsama-sama na. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin. Papalag pa rin ang Twisted Minds. Lumipad naman. Itong si Benny, makakapatay siya ng isa. Nag-winter. Itong si Troll. Pero dalawa pa rin ang buhay dito sa Falcon Esports. Kaya ba nila makuha to? That is gonna be the question. Meron ng extra wave. Benny tries to go for it. PX7 naghihintay. Pero sila ba ay mahihimlay? PX7 goes down. And after 27 minutes, it's gonna be Twisted Minds getting the win. Against all odds, Twisted Minds. Ginamitan lang talaga ng utak, ginamitan ng puso, at ginamitan ng gigil. Beautiful performance mula dito sa top team.